Ayan guys, good morning. So usapang setter naman tayo. So sa setter guys, ang mga kailangan lang natin sa setter ay kailangan natin ng hygrometer. Kailangan din natin ng thermostat. Ito yung sumusukat, nagbababa at nagtataas ng temperature. Kita nyo, 37.2, umilaw na siya. So ayan ang pinakasagat natin, pinakamababa. Tapos 37.9, ayan naman yung sagad natin na pinakamataas. Ibig sabihin mamamatay ilaw kapag nag 37.9 na siya. Ang ginamit ko lang dito guys ay bombilya na tig 25 watts, isang ilaw lang sa ganito kalaking incubator, no. Ito gawa lang to sa guys, recycle ko lang to. Galing to sa lumang ice bucket, no, na styrofoam. Lalagyan ng yelo. Tapos ang pinaka ventilation ko lang dito sa loob guys, hindi na ako naglagay ng pan. Di ba kasi naglalagay pa ng pan. Pag maliit naman, hindi na kailangan mag-pan, no? Gumamit lang din ako ng, ayan na yung pinakabutas niya. Dalawang mahaba na yan. Tapos ito, improvise na pinto para hindi ko na binubuksan yung buong takip. Ito, para hindi sisingaw yung init. Pag mag-iikot ako ng itlog, dito lang ako dadaan. Tapos, iikot ko lang yung egg. Ayan, ganyan. Babaliktad lang natin yung egg ng ganyan. Tapos sa loob, kung makikita nyo, meron tayong lumang gamit na lagayan ng ubas, yung mga fruit basket. Tapos sa ilalim ay may lagayan ng tubig. Ayan yung pinaka-effective na incubator setup na ginawa ko. Ang hatch rate na ito guys ay umaabot siya ng 80 to 90%. Kasi nung nakaraan, nagpapisa ako sa hatcher ko. Ito, sa hatcher ko dito. Nagpapisa ako dito ng 8 itlog, nagsalang ako ng 8 itlog, ang napisa ay 7, no? So ibig sabihin nasa 90% ang hatch rate ng incubator natin. So ganyan lang kasimple guys yung mga setup na ginamit natin. Puro recycle lang yan. Ito lang yung pinakabinili natin. Thermostat, tsaka hygrometer, tapos yung bukilya at tsaka yung bombilya, tsaka wire. Syempre gumamit tayo ng wire. So yun lang guys, ganun lang ka-budget meal yung incubator setup natin. So gumastos lang ako dyan ng less than 400 pesos. So kung gagawa ka ng sarili mong incubator, mas malaki may ditipid mo kapag ikaw ang gumawa ng DIY. Tapos bumili ka na lang ng materyales sa Shopee. So yun lang guys, tandaan nyo lang yung tamang temperature at saka yung humidity pala ay dapat nasa 50%. Ayan, nakita nyo, 51% ang humidity sa loob. Huwag nyo na, never mind nyo na yan. Hindi naman yan may eksakto. Dito tayo bumabase sa natin, thermostat natin. Thank you for watching guys. God bless po sa inyo lahat and follow po for more information. Thank you.